Isa rin ba kayo sa mahilig gumolekta ng mga lumang gamit? Yung tipong kapag may napapadaan kayong ukay-ukay o Japan surplus, hindi ninyo mapipigilan pumasok para maghanap ng kakaibang bagay. Mga lumang dekorasyon, laruan, o mga gamit na may sariling kwento. Pero paano kung ang bagay na may uwi ninyo ay may dala palang kakaiba? Isang bagay na hindi lang basta lumang gamit, kundi may kasamang presensyang hindi ninyo inaasahan. Maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Bago ko simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Hit the notification bell so you don't miss an upload. Sa kwentong ibinahagi sa channel na ito, may isang tagapakinig na bumili lamang ng isang lumang magika sa isang Japan surplus. Sa una, akala niya isa lamang itong ordinaryong koleksyon. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Ako po si Patricia at ang karanasan kong ito ay nangyari nung minsan akong bumili ng second-hand na manika sa Japan surplus. Mahilig po kasi talaga akong mangolekta ng mga kakaibang gamit, lalo na yung mga lumang dekorasyon o laruan na may kakaibang itsura. May maliit kaming bahay noon sa Cavite at malapit lang doon ng isang Japan surplus na madalas kong puntahan kapag may libreng oras ako. Maraming lumang gamit doon, mga plato, figurines, stuffed toys at kung ano-ano pa. Isang hapon, napadaan ako doon pagkatapos ng trabaho. Tahimik ang loob ng tindahan at medyo madilim dahil iilan lang ang ilaw. Habang nag-iikot ako sa isang sulok na puno ng mga lumang laruan, may napansin akong manika na nakaupo sa isang maliit na kahon. Iba siya sa mga ordinaryong manika. Mahaba ang itim nitong buhok, maputla ang mukha, at suot nito ang parang lumang kimono. Ang mga mata nito ay gawa sa salamin na parang nakatingin talaga sa kung sino ang hahawak dito. Hindi ko maipaliwanag pero parang may humihila sa akin para bilhin iyon. Tinanong ko ang may-ari kung magkano. Sabi niya, 50 piso na lang daw dahil matagal na raw iyon sa tindahan at walang bumibili. Natawa pa siya habang sinasabing mukhang ayom iuwi ng mga tao. Hindi ko iyon pinansin. Binili ko ang manika at iniuwi ko sa bahay. Pagdating ko sa bahay, inilagay ko ang manika sa ibabaw ng cabinet sa kwarto ko. Mag-isa lang kasi akong nakatira noon kaya wala namang ibang makikialam sa mga gamit ko. Sa unang gabi, wala naman akong napansin na kakaiba. Pero kinabukasan ng umaga, nang magising ako, napansin kong parang iba ang posisyon ng manika. Parang nakaharap na ito sa kama ko. Akala ko na malikmata lang ako. Baka kasi nung inilagay ko iyon gagabi ay nakaharap na talaga sa ganoong direksyon. Hindi ko na iyon pinansin. Pero kinagabihan, may narinig akong mahinang kaluskos sa loob ng kwarto. Akala ko daga lang o baka hangin mula sa bintana. Pero nang idilat ko ang mga mata ko, parang may pakiramdam na may nakatingin sa akin. Pagtingin ko sa kabinet, nakaharap na naman ang manika sa akin. Sigurado akong nakatagilid iyon bago ako matulog. Kinalibutan ako pero sinubukan kong maging praktikal. Lumapit ako sa kabinet at inikot ko ang manika para hindi nakatingin sa kama ko. Pagkatapos noon ay pinatay ko ulit ang ilaw at natulog. Bandang 3:00 ng madaling araw, bigla akong nagising. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa pakiramdam na parang may gumagalaw sa loob ng kwarto. Tahimik ang paligid, pero may narinig akong napapakahinang tunog. Parang maliit na paa na kumaladkad sa sahig. Dahan-dahan akong bumangon at sinilip ang kabinet. Doon ko napansin na wala na ang manika. Nawala ang antok ko. Kinabahan ako at binuksan ko ang ilaw. Tiningnan ko ang sahig sa ilalim ng kama at sa mga sulok ng kwarto. Paglingon ko sa may pinto, nandun ang manika. Nakatayo ito sa sahig, nakaharap sa kama ko. Hindi ko na maalala kung paano ako nakatulog ulit ng gabing iyon. Kinabukasan, sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na baka nahulog lang ang manika sa kabinet at nagkataon lang kung saan ito tumigil. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas lumalala ang mga kakaibang nangyayari. Minsan pag umiko galing trabaho, nasa ibang lugar na naman ang manika.
minsan nasa sofa, minsan nasa mesa, at minsan nasa harap ng pintuan ng kwarto ko. Isang gabi, nagpasisya kong ilagay ang manika sa isang kahon at tinape ko pa iyon para siguradong hindi ito gagalaw. Ipinatong ko ang kahon sa ibabaw ng cabinet. Sigurado akong walang makakagalaw doon. Pero bandang hating gabi, may narinig akong mahinang tunog. Parang kumakamat sa karton. Unti-unti. Paulit-ulit. Tumayo ang balahibo ko, hindi ko magawang lumapit ang kahon. Kinabukasan ng umaga, naglakas loob akong buksan iyon. Pagkatanggal ko ng tape at pagbukas ng takip, wala na ang manika sa loob. Nataranta ako, naghanap ako sa buong bahay. Hanggang sa mapansin ko ang salamin sa may sala. Sa harap nito, nakaupo ang manika. Nakatingin sa sarili nitong refleksyon. Pero ang pinakamakatikot, hindi nakatingin sa salamin ang mga mata nito. Nakatitig ito sa akin. Doon na ako tuluyang natakot. Agad kong binalot ang manika sa lumang tela at dinala ko itong pabalik sa Japan surplus na pinagbilhan ko. Pagpasok ko sa tindahan, sinabi ko agad sa may-ari na gusto ko nang ibalik ang manika. Hindi na siya ako pinagtanungan. Parang alam na niya. Tahimik niyang kinuha ang manika at inilagay ulit sa kahon kung saan ko ito nakita noon. Bago ako umalis, sinabi lang niya sa akin ang isang bagay na hindi ko makakalimutan hanggang ngayon. Hindi ka ang unang nagbalik niyan. Hanggang ngayon, hindi ko na ulit binalikan ang tindahang iyon. Pero minsan, kapag madaling araw at nagigising ako ng bigla, pakiramdam kong may nakatingin sa akin mula sa isang sulok ng kwarto. At sa tuwing naaalala ko ang mukha ng manikang iyon, hindi ko may iwasang isipin kung nandoon pa rin pa siya sa Japan surplus. O baka, may ibang taong nag-uwi na naman sa kanya.